Hi everybody! This is Rose and welcome to VRVM Vlog! At ito na nga yung ipinangako kong part 7 sa aming bakasyon sa Bicol. At hating gabi na nga, sabi nga namin ni husband ay maglakad-lakad kami dito sa may pangpang. Kaya lang ay biglang sumama yung tiyan ni husband kaya tinawag siya ngayon ng CR. What? Kaya eto, kami-kami lang magpapapicture at magbibideo dito sa may pangpang. Post dito, post doon, waki dito, money style, happy style, opa style, heart style, kung ano-ano pa, bahala na kayo dyan. At syempre, kaway doon, kaway dito, kaway sa harap, at kaway sa likod. Everybody happy, everybody alright. At hindi rin namin pinalagpas ang pag-video ng mga nag-iinuman sa taas ng jeep. Yun ay si Papa at ang kanyang tropang si Cappers. At hating gabi na nga sa oras na to at inilabas ko na ang mga chichiriang binili ko kanina sa Save More. Sabi ko nga sa mga pamangking ko, yung may gusto sa chichiria ay pumila na dahil namimigay na nga si Santa. Charles. Mabentang-mabenta nga ang mga chichiriang dala ko dahil lahat sila gustong-gusto ang chichiria. Ano ba yan? Paulit-ulit na naman. What? At medyo palabiro nga din to si Mama. Tingnan nyo, pumila din. Tuwang-tuwa. Best actress nga itong si Mama. Tingnan nyo ang paglalakad ng kunwaring pilay para mabigyan ng chichiria. Pero ang totoo ay malakas pa si Mama at tuwid pang maglakad. Dahil it's a prank. Marami pa nga mga batang hindi nabigyan ng chichiria. Buti na lang pumunta sila sa may likod ng sasakyan at marami pa akong stock dyan na baon. Marami pa kaming kinuhang mga picture, souvenir dito sa may tambayan or may kubo. At nagpunta naman ako dito sa kabilang cottage. Hindi nga kumpleto ang outing kapag walang inuman. Tingnan nyo naman ang mga mata ni Mama. Parang nanlilisik sa galit, Charlotte. What? Cheers para sa tagumpay ng ating buhay, Charlotte. Wow! So, eto na nga, natagayan na nga ako ng aking mga brothers. Ayan, mga kapatid ko po yan, mga lalaki, diba? Si ate kasi nandun sa anak niya, inaalagaan. Sobrang saya talaga ang pamilya Lasinggero! Yay! What? Ay, Diyos ko, ang pait. Di ko kaya. Hindi naman talaga ako palainom, mga guys. Ay, ang pangit pala ng lasa ng beer. Ang saya-saya nga ng moment na ito. Tapos, ito, nagkikwentuhan kami. At biglang tumabi si ate Ronalie, yung asawa ni Nono. O, kaya mas dumami kami. More on kwentuhan, kantahan, at chikahan ang nangyari sa gabing ito. At pagkatapos, natawag na naman nga si Ate Venice, yung anak kong singer, pinakanta na naman. Hindi kasi kompleto ang aming outing kapag hindi siya nakapag-perform. Ayan. At dito naman, sa ilalim ng coconut tree. What? Dito sa may mahabang nyog or mataas. Ano daw? What? Dito naman sa net up ni husband ang aming portable table and chairs para ito sa mga nagka-camping o diba, swak na swak talaga yung baon namin. Cheers para sa masarap na lemonade. Ayan, thank you sa nag-sponsor si husband. Napakasarap nitong lemonade. At kasama namin ni husband si Mama Butching, ang nanay ng asawa kong gwapo o diba. Wow! At sabi ko nga sa kanila, napicturean ko naman silang magkasama para may souvenir dito kay Megay Beach Resort. At maya-maya pa, dumating naman si Papa Raul, ang tatay ng asawa kong gwapo. Ayan, sabi ko nga, picturean ko din sila para may souvenir din. At napadaan nga din si Ate Venice, kailangan kasama din siya sa picture together. Kaya sabi ko, picture ulit. 1 to sawang picture at walang katapusang kuha ng litrato. Ang saya-saya. At sunod naman, kinuhanan ko ng litrato ay yung mga anak ni Dominic, yung kapatid ni husband. Napaka-cute talaga at napaka-adorable ng mga batang ito. At sa oras na ito ay magwa 1 AM na. Alauna na ng madaling araw. Kaya eto, nagsiset up na si husband ng matutulugan ng aming mga anak. Kita nyo naman. Ang galing ni husband. First time nga namin iset up ang tent na binili namin sa online. Kasya dito, ang 4 to 5 packs. Pwede ditong matulog ng tabi-tabi. O, diba? Talagang pinaghandaan namin ang outing na to. Kasi sabi ko, 2 weeks ago pa lang ay orderin na namin yung mga pangangailangan. Yung table and chairs na portable. At itong tent na to, pati na rin yung mga salvavida. Sabi ko nga kay husband, teka lang at tatawagin ko na nga si Bunso, si Bun Merrick para makita to. Hihigaan niya ngayong gabi. Pero tingnan nyo si Bun Merrick. Napakadumi talaga ng kanyang damit at katawan. At grabe talaga yung pawis niya sa katawan. Kaya sabi ko, hindi ko na siya papaliguan. Bukas na lang pagkagising niya. Kaya binihisan ko na lang siya ng bagong damit para komportable siyang matutulog. Kasi nga, sobrang napagod na yung katawan niya kakalaro doon sa children's playground. At ito na nga, laging nakasmile yung anak ko kapag nagugustuhan niya yung mga ginagawa namin para sa kanya. Nasaan na kaya si Ate Venice? Ang sarap din talaga sa feeling kapag ganitong may tent, ano? Nung bata pa kasi kami ni husband, ay never din namin naranasan ganito. Yung may parang tent-tent, mag-camping-camping. Pero ngayon, masayang-masaya kami at nagpapasalamat kay Lord dahil napaparanas namin ito sa aming mga anak. Bago nga natulog ay nagutom pa sila kaya kumain muna sila magkapatid dito sa kubo. At sa oras na to ay 3:00 na nga ng umaga at sabi ko nga kay husband ay biyakin na yung pakwan. At mag-aalmusal na kami ng tinapay at chef on cake. Tama ba yung bigkas ko? Bahala na kayo.
Habang nga hinihiwa ni husband yung pakwan, ako naman ay magpapalaman itong mga tinapay para may almusal. Ang mga bagets namin kasama, yung mga kabataan, yung mga pamangkin ko, para kila mama at sa mga kapatid ko. Sabi ko nga kay husband ay hiwa-hiwain na yung tinapay para dumami, baka magkulang. At bago nga ako maubusan, ako muna ang unang titikim dito sa tinapay na favorite ko. Ay, napakasarap talaga. At tinikman ko na rin ang napakatamis na pakwan. Napakasolid talaga ng tamis. At maging ang aking hipag na si Ate Ronalie ay itinerno na ang pakwan sa kanyang kape. Bagay kaya yun? Habang nga busy kami dito sa kabilang cottage, itong mga naglalasingan na to, busy din, kakasayaw. Tingnan nyo naman, feel na feel nila. Pati nga itong tropa ni Papa na si Cappers, ay meron din palang tinatagong talent sa pagsayaw. Abay, napakagaling pala talaga nitong kumembot. Wow! Dumako naman tayo dito sa kabilang cottage. Busy-busy si Mama sa pag-blender nitong mango shake. Kasama si Kuya Marvin na nag-a-assist. O diba, tulungan talaga. Masasabi ko talagang worth it ang pag-uwi namin dito sa Bicol kahit ilang araw lang. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa aming outing na ito. Kaya lagi kong sinasabi kay Lord na maraming salamat sa blessings na ibinibigay nyo sa amin dahil na i-share namin ito dito sa aming munting pamilya dito sa Bicol. At ito nga pag-uwi namin sa Bicol ay pinaghandaan talaga namin kahit malayo pa kasi syempre gusto namin maging memorable ito pagkakataon na ito. At gusto namin makasama ang aming mga mahal sa buhay, lalo na ang aming mga magulang, mga kapatid at pamangkin. Kaya sigurado pagbalik namin sa Laguna ay doble sipag na naman para may maipon na naman sa susunod na pag-uwi namin. At sa oras na ito ay 3:30 na nga ng madaling araw at oras na para mag-kiss si Nono at Ate Ronalie. Wow! Wow! Sana all sweet! At nagpaalam na rin si Nono sa kabilang cottage kila Papa Raul. Ito kasing kapatid kong si Nono ay bus driver. Bicol to Manila ang kanyang dinadrive. At nag-group hug na nga ang aking mga brothers kasama si Mama. Ako kasi yung nagbibideo kaya hindi kasali. Magmumotor lang silang tatlo. Si Kuya ang driver, ang kasi Nono at si Louie. Si Louie kasi maaga naman ng swimming, maya-mayang konti. Kasama ang jowa niya at ang pamilya ng jowa niya. Sana all. Sa Pasakaw dagat nga sila magsiswimming. Sana nga ay doon din kami pumunta. Kaya lang wala na ring oras. At dito talaga sa Mega Beach Resort ang pinakamalapit at mabilis. Dito ko muna tatapusin ang part 7 sa aming bakasyon sa Bicol. Meron pa po itong kasunod. Abangan nyo pa rin po ang part 8. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. Bye!